Um, Hello mga ka-tech. Yun, nakabili ako ng halagang 300 na HP ProLiant microserver. So, tingnan natin kung anong pwede natin magawa dito. So, wala siyang hard disk nung nabili ko. So, wala siyang hard disk. So, meron siyang 4 na SATA slot. So, tingnan natin kung anong pwede natin gawin dito sa nabili kong HP ProLiant microserver na halagang 300 lang. Tingnan natin. And abangan natin kung ano yung magiging final na pwede nating maging function itong HP ProLiant microserver na nakuha ko ng halagang 300 pesos. Okay? So, ayun guys, sinaksak ko na siya sa power. So, ayan, nagminaw naman. So, mukhang buhay naman itong nabili kong 300 pesos na mini HP server. So, ayun, pinower on ko na siya. And, fortunately, nag-open naman. So, swerte, buhay pa tong microserver na to na nakuha ko. Take note, 300 pesos ko lang siya nabili. So, pinabit ko tong keyboard and lagyan ko ng mouse. So, tinanggal ko muna yung mga nakaharang dito sa harapan kasi sinisilip ko kung ilan yung memory slot. So, ayan, nag-boot naman siya. Yan. So, yun. Tingnan natin kung tatry ko siyang installan ng operating system, then lagyan ng hard disk. Tingnan natin kung ano yung specs nitong HP microserver na to. And tingnan natin kung ma-re-function pa natin siya as desktop ba or pwedeng gawing personal computer ulit para mabuhay itong microserver na to na nabili ko ng 300 pesos sa isang kaibigan. Okay, so bibili muna ako ng isang ng hard disk para ma-installan ko to ng OS niya. So ayun, nag-boot na siya sa BIOS. So I found out na ito pala isang HP ProLiant microserver with AMD Thorium 2 Neo N54L dual core processor and 2 GB DDR3 memory. So medyo luma na to. So titignan natin kung kaya pa nitong ma-repurpose o ma-refunction itong ganitong klaseng hardware specs. So let's see kung kaya pa natin itong ma-refunction. So yan guys, meron akong dalawang hard disk dito na nakuha sa mga extra parts ko. So nung una ayaw siyang basahin. So hindi ko alam kung bakit yung 4 na SATA slot na yung pinagkabitan ko nito. So talagang ayaw niyang basahin.
So, tinry ko siyang i-troubleshoot. Sinundan ko yung mga kable. So, dito, meron ditong isang maluwang, itong part na to. Ito. So, maluwang tong part na to. Tinanggal kabit ko lang. Tapos, nung kinabit ko na tong hard disk, saka binasa na siya. So, ngayon, itong hard disk na to is meron na tong operating system which is Windows 10. So, yun. Try natin kabit. Ayan. So, ayan. Nakakabit na siya sa loob. Yung ating SSD na hard disk. Okay. Boot na natin siya. Power on lang natin. And let's see kung magbo-boot. Press lang F2, F9, F10. Pindutin nyo lang lahat yan. Check nyo kung ano yung tatalab na ayan guys, na ano na natin siya. So, naka-ready na siya. So, tatry lang natin siyang paganahin. I-boot up natin siya. So, let's see kung kakayanin pa nitong HP microserver yung Windows 10 with the specs na dual core and may naka-install na 2 GB DDR3 RAM. So, pwede pa naman natin siya upgrade pero wala kasi akong DDR3 memory ngayon na stock. Pero try natin siya. So, yun, nag-boot naman. So, yun. Nag-run naman yung Windows 10 dito sa binuhay nating old HP ProLiant. Nilagyan natin ng SSD hard disk na 120 GB. So, try natin siyang gamitin. So, di naman siya ganun kalag. Okay naman. Siguro kung ma-upgrade to ng at least 8 GB na DDR3, medyo ano pa to? Pwede pa to. Pwede pa tong magamit. Pero kahit 2 GB siya, pwede ano siya eh, oh. Responsive naman eh. Kahit 2 GB lang yung naka-install. Pero mas maganda siguro kung ma-upgrade to until hanggang 8 GB DDR3 RAM. So, tatry ko maghanap. Wala kasi akong stock eh. Puro DDR4 kasi yung mga memory ko dito na ginagamit. Try natin mag-YouTube. So, ayan. Nag-run na siya.
try ko siya mag-YouTube. So, ayan. Tinatry ko. So, guys, pwede pa siya. Actually, pwede pa siya pang, siguro pang typing, pang browsing, or pang YouTube lang ng mga estudyante. So, pwede pa siyang gamitin. So, ito, halagang 300 lang. So, pwede pa naman siyang mga basic functionality ng isang desktop o isang computer na pwede pang magamit kaysa naka-junk lang, kaysa nakatambak lang dun sa bahay na pinagkuhanan ko, at least magamit pa to ng mga nangangailangan. So, yun. Kung sino man gusto or hingin tong binuhay natin na microserver, pwede ko naman i-donate sa mga estudyanteng na kailangan. Yun. So far, okay naman. Mostly more on the basic functionality ng isang desktop. So, yun. Nabuhay pa natin siya.